katawan. Huwag hayaang sirain ng puyat ang iyong mga plano. Isama na ang Maxi Night Gummies sa iyong gabi-gabing routine. Maxi Night Gummies. Maxi Night. Maimbingang tulog. Mas fresh ang gising. Maxi Night. Available sa lahat ng La Forteza Pharmacy. Oh, hala ma'am. Doon ako ginang imo nga problema, how? Nagaproblema gid ako anti kay kadamo sa mga estudyante ko subong ang nagamalasakit. Ay, amo bala? Maayo gani ang imo anti wala gid nalatnan sang ubo kag sipon nga uso subong no. Oo ma'am, kay ang akon nga bata, ginapainom ko gid sang IQC vitamins. Naobserbaran ko bala ma'am sa dalayon ko nga pagpainom sa iya sang IQC. Sa kaluoy sang mahal nga makaako, wala na ini ginaubo kag ginasipon, kag hindi na siya dali malatnan. Kag napansin ko pagid ma'am, do alerto ang iya nga huna-huna kag kapagsik sa iya. Sige, ang balan ko man bala ang iban nga mga ginikanan anti nga painomon nila ang ila nga bata sinang IQZ vitamins. Gani, sa mga ginikanan dira, painuman na ninyo ang inyong mga kabataan sang IQZ vitamins. Ini may ara sang TLC, conturin, lysine, kag chlorella growth factor, makabuligid sa inyong mga kabataan na madali magdako, magtaas, kag mangin maalam. Tandaan, IQZ vitamins, available sa tanan nga La Forteza Pharmacy, kag sa Max FM stations, Region 1. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong din training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Energy na kailangan mo. Sarap na magugustuhan mo. VY Max Coffee Mix. Masiglang simula, mas aktibong araw, mas matinding kumpiyansa. Kung abala ka sa negosyo, biyahe o araw-araw na gawain, simulan ang iyong umaga ng isang tasa ng VY Max Coffee Mix. May mga piling sangkap tulad ng Tongkat Ali, Horny Goat Extract, L-Arginine. Isang masarap na coffee blend na ginawa para sa mga taong may aktibong pamumuhay. Para sa mga professionals, para sa mga negosyante, drivers, para sa mga laging on the go, at para sa sinumang nais manatiling basiga sa buong araw. Drink smart, stay active, feel the max energy. Mag-message sa aming Facebook page para sa presyo at availability. Hashtag VY Max Coffee Mix, hashtag Coffee Lovers, hashtag Stay Active, hashtag Feel the Max Energy, at hashtag La Forteza Pharmacy. Ania na ang Max Omega Plus. Alang sa mas ligon nga kasing-kasing, tinaw nga pananaw, kahinsog sa pangutok, o kanindot sa pamanit. Inom adlaw-adlaw og Max Omega Plus. Live life to the fullest with Max Omega Plus. For a healthy heart and a longer life, Max Omega Plus. May sugat ka ba na matagal maghilom? Isa sa mga dahilan ay ang mga bakterya at germs na dumadapo sa sugat mo. Diyan makakatulong ang Surgicep. Ang mga sangkap ng Surgicep na propantuol at benzalkonium chloride ay mga mabibisang antiseptic at disinfectant na lilinis at poprotekta sa inyong sugat mula sa mga germs. Meron ding microsilver BG ang Surgicep. Bukod sa antimicrobial properties nito ay meron pa itong kakayahan na makatulong sa mabilis na paghilom ng sugat at iba pang sakit sa balat tulad ng eczema, skin asthma, seborrheic dermatitis, contact dermatitis, rashes, ringworm, acne, pimples, back acne, an-an, pigsa, body odor, at marami pang iba. Surgicep, the 3-in-1 solution, the breakthrough antiseptic, disinfectant, and wound healing solution. Ang Surgicep mabakal sa tanan nga butika sa La Forteza Pharmacy, 4M Pharmacy, 3C Pharma Marketing, Eloisa Melicen Drugstore, Melicen Pharmacy, Farmacia Binoy, Butika Tantangan, kag Christian Healthcare Pharmacy.
La Forteza Pharmacy, ang butika nga dekalidad na ang serbisyo, ingon man ang mga produkto. La Forteza Pharmacy, ang butika nga makatarunganon ang presyo. Branded man o generic nga medisina, ekipo pang medikal ug uban pa, available kaayo. Asa ka pa? La Forteza Pharmacy nga. Kasaligan sa tanang higayon, panginahanglanong medikal. Garantisado. La Forteza Pharmacy, wholesaler, retailer, distributor of generic and branded medical supplies and equipment. La Forteza Pharmacy, available Mindanao-wide. Max sa balita. Max sa balita. Max sa musika. Max sa musika. Max sa serbisyo publiko. Max sa serbisyo publiko. Ito ang Max FM. Ang saya to the max. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Coconut Production, ang ating eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng niyog sa probinsya ng South Cotabato. School on the Air on Coconut Production for Region 12, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Ang puno ng buhay ay pag-asa, nagtanim. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12 sa pamumuno ng aming OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldia. Isang magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng probinsya ng South Cotabato. Sa kinabukasan, Isang masaganang pagbati pong hinahatid namin sa inyo. Ako po si Marnil Del Monte, Media Production Specialist 2 ng ATI RTC 12. Mindanao, saan ka man ay mayroon yan ang buko. Itong programa ay hatid po sa atin sa pakikipagtulungan katuwang Philippine Coconut Authority Region 12, PCE South Cotabato at mga piling lokal na pamalaan. Tayo para sa kinabukasan. Kaya inayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan po kami tuwing Martes at Huwebes, 8 to 9 a.m. sa impila ng 93.7 Max FM Surala na matatagpuan sa Matinong Building, Surala, South Cotabato. Anin palaguin at ibigin, huwag matakot, mangamba, siguro. Isang makabagong teknolohiya na naman ang ating tatalakayin ngayong araw. Pero bago pong lahat, good morning po ulit sa ating mga School on the Air and Rollies. Para sa kinabukasan. Huwag po nating kalimutan, your comments and questions mean a lot to us. Kaya po, live na live po kami sa Facebook through Max FM Surala Facebook page and the Agricultural Training Institute Region 12 Facebook page. Para sa kinabukasan. Para rin po sa ating official text lines for greetings and queries, kung gusto niyo po kami i-text lamang po kami sa numerong 0969-553-5425. Again, you may text us at 0969-553-5425. First honor po sa aming live on Facebook in Agricultural Training Institute Region 12. Nag-good morning from Centrala Sipagco, si Ma'am Otra Zilp Lanrev. I hope I'm saying that right. Good morning. Good morning din to everyone listening from Barangay Rangay Sufa, Kentin Magno. Good morning po. Good morning! Nag-good morning din, live na live po. Ang
na nakikinig din from Sipagco, Ma'am Jocelyn Del Monte, and from Barangay Rangay, Banga, South Cotabato, Ma'am Melissa Simpal. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Morning watching din ang nagaganap sa bahay at sa sitio Lambas Rangay, Banga, from Ma'am Rose G. Fuscablo. Magtanim magsimula, niyog-niyugan tayo. Good morning po sa lahat, 100 listening from Lamsufa, Barangay Rangay, from Freddy Domocon. Ang buhay ko, tungo sa kaginhawa. And from John Cedric Patani din po na nasa Lamsufa Association na nakikinig ngayon. Nag-good morning din sa mga ka-classmates niyang mga kaniyog, ambing, timbang, torno. Pinagkukunan ng sambayan. Watching din from Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato, Ma'am Marjorie Ben. And from Barangay 5, Banga, Ma'am Jennifer Luma na nanonood ngayon sa Samahang Nayon, MPC. Magandang morning! Good morning, watching from San Vicente, Santo Niño 5 Coconut Farmers Association, si Larinia Flamniano and Sarah Jane Suela. At ibigit, huwag matakot, mangamba. Freddy Domocon also says good morning sa lahat ng mga ka-farmers niyang listening from Lasufa, Barangay Rangay. Good morning! Niyog-niyugan tayo para sa kinabukasan. Kaya po alam mong excited ng ating mga kaniyog ng South Cotabato, Surala, Norala at Banga at lahat po ng nakikinig sa ating radyo at 93.7 Max FM Surala and our Facebook Lives. Kaya po, simulan na natin ang ating programa. Ang buhay ko, tungo sa kaginhawa. Last episode po, naalala niyo pa ba ating mga SOA enrollees? Tayo para sa Noong Martes po, tayo po ay nagtalakay ng tamang site selection and choosing the correct seedlings po. Choosing the correct seed nuts po pala for your seedling. Nakasama po natin si Sir Kervin, Agriculturist 1 of PCA South Cotabato. And nasagot din ni Sir Kervin, if naalala niyo po yung mga katanungan natin, kagaya ng mga old na mga farmers practices po, kagaya ng pag-bitin ng mga coconuts noong panahon ng pag-prepare ng ating mga seed nuts to make to seedlings. nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Kaya po ngayong araw, sisimulan natin ang ating klase. Ng buhay For our episode 5, tayo po ay tatalakay ng coconut hybridization. Super interesting. panalo, walang matatalo. Kasama po natin ngayong araw ang aming on-farm hybridization site supervisor ng PCA South Cotabato, Ma'am Rowena Golangayan. Good morning, Ma'am Rowena. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Max FM Radio at sa lahat po ng ating mga coconut farmers na nakikinig ngayon sa buong South Cotabato. Magandang umaga po sa inyong lahat at special mention din po sa aking mga kasamahan sa on-farm na yung aking mga kasamahan na supervisor at saka sa aking mga kasamahan na on-farm hybridization crew po sa buong South Cotabato. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun. Napakaganda talaga ng umaga basta kasama ang ating mga taga-PCA South Cotabato. And of course, ma'am, before po tayo mag-start pag-discuss ng hybridization, alam kong essential po talaga yung biology, floral biology ng coconut. So doon tayo magsisimula, Ma'am Rowena, no? Yes po. So yung kailangan muna natin, bago natin pag-usapan yung coconut hybridization, kailangan po muna nating maintindihan yung kahalagahan po ng bulaklak ng niyog. So kailangan po natin na malaman yung iba't ibang parte ng coconut. So kasi mostly sa ating mga coconut is nag-uumpisa po sila na magpuproduce ng bulaklak sa edad na 4 to 6 months, 6 years po, depende po yan sa variety ng coconut. So, yung maliit, yung matulis na
coconut na bagay na tumutubo doon sa axil or yung sa pinakapuno ng dahon ng coconut, tinatawag po natin yan na yung kasi pag lumalaki yan, yung hugis niyan is parang bangka. Tapos pag lumalaki yan, humahaba siya ng hanggang 3 pulgada or 3 feet. Yung tawag po doon sa matigas na bagay na yun na matulis is spate, coconut spate. Tapos doon sa coconut spate na yon is pag natural na nag-open na po yun or yung nasa loob ng spate na yon is ang grupo ng bulaklak na nandun po sa loob ng spate is tinatawag po natin na inflorescence. Doon sa inflorescence po, doon makikita yung female at saka male flower ng ating coconut. So kung nakikita po ninyo, yung sa pinakababa na parte ng ating inflorescence, meron po tayong nakikita na parang bilog doon. So yun yung female flower ng ating coconut. So yung tinatawag din namin doon sa on-farm, buttons, or kung sa Ilonggo is yung bukol ng nyog. So yun yung female na flower ng ating coconut. At saka sa isang inflorescence is yung coconut is merong nasa 20 hanggang 40 na buttons po doon. So, sa isang inflorescence yan. And then, yung sa pinakamataas na bahagi din ng inflorescence, yun po yung lalaki or male flowers. Yan yung nagproproduce ng pollen po para mapollinate po yung female flower na nasa baba ng ating inflorescence. So, yun po yung kahalagahan kasi yung coconut flower is isa yun sa may pinakamahalagang roles para sa ating hybridization. So, kailangang malaman talaga natin yung bawat parte ng ating bulaklak. Yun. Tapos, yung ating bulaklak, yung ating male flower is pinopollinate po niya yung ating female na bulaklak, pero hindi lahat po ng female flower na nandun is mapopollinate. So may mga tendency po na na-abort po yung mga flowers doon. So marami po tayong factors or mga kadahilanan kung bakit na-abort or na lalagas po yung bulaklak ng ating niyog, yung lalo na yung buttons po natin. So meron tayong 5 kadahilanan kung bakit nalalagas or na-abort po yung female flower ng ating coconut. So, hindi siya nade-develop into matured coconut dahil marami siyang mga kadahilanan. Isa na po doon is yung pest and diseases. So, usually, pagka maliliit pa po yun, yung bagong open pa lang yung spate ng ating coconut, is kasagaran po is inaatake po siya ng pest. So, hindi na siya natutuloy. Ganon din po, pagka yung ang puno niya is inatake na rin ng disease, so hindi niya na masusuplayan ng magandang nutrient yung ating buttons, kaya po nalalaglag po siya. So, isa din po sa mga dahilan kung bakit nalalagas or naa-abort din po yung button or yung female flower ng ating coconut is dahil din po sa climate stress. Kasi minsan, lalo na pag long drought, yung El Nino, yung matagal na hindi umuulan, yung ating female flower is nadidehydrate po siya. So, hindi na siya nakakakuha ng nutrient from the mother, kaya yung ating button is nalalaglag na siya. So, isa din yun sa mga factors kung bakit na-abort po yung ating female flowers. So, isa din po sa mga dahilan is cultural practices or poor cultural practices. So, yung iba kasi, pagka nagtanim na lang ng nyog, pinapabayaan na lang, akala nila, pagka nagtanim na sila, hanggang doon na lang. So, hindi po yun dapat. So, pag yung ating tanim is hindi natin naaalagaan, of course, hindi din siya makapagpamunga ng marami at na-abort niya rin yung flower niya kasi nga, hindi maganda yung pamamaraan natin ng pagtanim. So, isa yon sa factors or kadahilanan din kung bakit na-abort yung flowers ng ating coconut. So, yung another na factors kung bakit na-abort yung bulaklak ng ating, yung ating buttons ng ating coconut is genetic factor. So, kung narinig natin doon sa lecture ni Sir Kervin sa previous natin na School on the Air is kailangan talaga natin na magpili ng magandang variety kasi doon pa lang sa genes na yon is
talagang isang factor na yun, kung hindi maganda yung genes ng coconut na naitanim natin, talagang hindi siya maganda yung bunga din na ibibigay niya. Meron kasing puno na iisa lang yung napuproduce na bunga. So, base yun sa genetic factor. So, yung isa din na factors na naglilid sa flower abortion is failure of pollination. So, if doon sa area natin, if natural lang yung pollination natin, baka hindi masyadong humahangin, lack tayo ng yung insect na nagiging pollinators po natin. So, minsan nag-a-apply tayo ng insecticide, kaya siguro hindi na lumalapit yung mga natural na pollinators natin, katulad ng mga bees. So, yan din yon yung isang factors kung bakit nalalaglag po yung flowers ng ating coconut. Okay po. So, tapos na po tayo doon sa floral biology ng ating coconut. So, ngayon tatalakayin na rin po natin yung hybridization method. So, ano po ba yung coconut hybridization? So, yung coconut hybridization is the process of crossing two genetically different palms. So, ibig sabihin, si dwarf at saka si tall, pwede nating i-cross para makapag-produce po siya ng isang klasing variety na nakukuha niya yung dalawang genetic varieties ng dalawang mother palm natin. So, example, yung ating dwarf, kinrossbreed po natin sa tall na variety, yung kalalabasan po nun is hybrid coconut na po siya. Ayun. So yun po, yun yung coconut hybridization. So, para siyang ma'am, parang you're making the best of both worlds. Yes po, oo. Kasi, yung pinaka-focus natin dito is makuha natin yung genetic traits ni dwarf na hindi pa siya gaanong matangkad pero namumunga na siya at saka marami siyang bunga. And then, dito naman si tall is tall and sturdy siya. Kahit anong hangin, hindi siya madali-daling matumba. Tapos malalaki yung bunga niya. So, ang target natin is gusto natin na makuha yung dalawang na traits na yon. So, if yung dalawa is na crossbreed na, so hindi na mamumunga yung ating hybrid na medyo marami na siya, na hindi katulad yung tall natin, merong nasa 7, ganon, or mas lesser. Pero ito, yung kung hybrid yung itatanim natin, is mas marami na yung bunga niya, at hindi na siya ganon kaliit, nagiging medium size na siya, hindi na siya gaanong kataas bago siya mamunga. So, kung ang dwarf natin is namumunga ng around 3 years, so itong si hybrid is nasa 3.5 years to 4 years is namumunga na si hybrid. Yun. Ayun. So, maganda po talaga kaya po nire-recommenda din usually ang hybrid sa ating mga coconut farmers. Yes po, yes po. Kaya po sabi ni Sir Kerwin last episode natin na magsimula tayo sa pagtanim natin, isipin natin kung ano yung mga tinatanim natin for our coconut. Kasi matagal, years, bago nating makita yung effects ng bunga at kung ano man yung gusto nating makuha from our coconut farms. Kaya po, nire-recommenda na kayo yung mga nagtanong last time kung ano dapat yung mga varieties na natatanim nila. Actually, ma'am, nagtanong sila. So, ito na yung sign. Yes po. So, kung gusto nyo po yung parang maraming bunga at saka hindi pa siya gaano katangkad bago mamunga, so, nire-recommend po namin yung hybrid na coconut po. Ayun. Yes po. So, meron po tayong tatlong pamamaraan o technique kung paano po tayo makapag-produce ng hybrid seed nuts. Yung una po is direct natural pollination technique. Ito po yung natural na pamamaraan. So, sa pamamagitan lang po ng hangin, yung bees, yung insect pollinators po natin. So, ito po yung ginagamit natin. So, kailangan lang is yung breeder is magpili po yung magandang male na kakailanganin niya at saka yung maganda na female or yung mother palm niya. Tsaka i-combine doon sa isang area para sila na lang yung mag-cross-pollination doon. So pagka yung bunga noon, pagka naka-pollinate si tall doon sa dwarf, yung maganda na variety ni tall, naka-pollinate siya doon sa
dwarf na variety, so yun yung kalalabasan siya. So natural without human intervention. So kaya sinasabi natin na direct natural pollination technique. So yun po yun. So kailangan nagiging successful yung pollination between the chosen parents. So kailangan pa rin na magpili pa rin tayo ng magandang mother palm na variety po ng tall at saka ng dwarf na ilalagay po natin sa isang lugar para sila na lang po yung mag-cross pollination. So lalabas pa rin po yung hybrid doon without human intervention. Ayun. Yes. So naturally occurring pala talaga po Yes siya. po, opo. So yung isang pamamaraan. So, ang pangalawa naman is controlled hand pollination technique. So, ito yung sinasabi nila na maskupol. So, involves sa manually transferring pollen from the male reproductive organ. So, ang ginagawa is kumukuha sila ng pollen from male, from tall, tapos sila mismo yung nagpo-pollinate. So, parang ini-insulate muna nila yung female na yung receptive or fertile na female para hindi siya ma-pollinate ng ibang variety. Kasi kung yung breeder is usually is ginagawa nila ang ginagawa nila is parang ina-isolate kasi nga ang pinaka-target nila is kung ano lang yung variety na gusto nila. So, hand pollinate nila yon. So, sa pamamagitan din ng puffer bottle, yung syringe tube, ginagawa yung ibang brush, yung iba. Kung ano yung ginagawa nila is pero controlled lang yun kasi nga hand, lang siya, hindi siya ganun karami yung mapuproduce kasi nga hand lang siya. So, yun. Pero, nakukuha pa rin nila yung dalawang gusto nila or talagang yung variety na gusto nila para doon sa na hybrid na gusto nila. So, controlled hand pollination technique po yun. Mas ano po ba siya, ma'am? Mas effective po ba yung etong second natin, yung control hand pollination technique kasi sa direct, ma'am? Mas effective medyo, yes po. Kasi etong sa natural, kung minsan hindi din natin maiiwasan, merong ibang pollen na nakakapag-pollinate na although hybrid po siya, pero hindi natin alam na doon sa mismong tall na yon, hindi natin alam na yun mismo galing kasi meron din minsan na doon sa area is may ibang tall din, so hindi mo yun alam yung variety noon. So nag-ano lang tayo doon, nagde-depend lang tayo sa hangin at saka sa insects. So hand controlled naman po is ikaw mismo yung ha-harvest ng male, tapos ipa-process, tapos yung pollen na makokolek is ilalagay po doon mismo sa ating receptive na female coconut na button po. Ayun. Okay. And yung pang-tatlo natin, ma'am? Yes po, yung pang-tatlo natin is assisted pollination technique. Ito po yung more elaborate, ito yung pinaka, kasi nga involves ito into two essential steps. Meron po tayong emasculation and pollination. So, ito po is na-develop ng breeding and genetic division sa PCA Zamboanga Research kasi yung kailangan natin is yung marami kasi doon parang controlled lang siya, so yung tao lang. So ito din po yung ginagamit namin sa on-farm ngayon na proseso na meron po tayong emasculator at meron po tayong pollinator kasi ito is used sa large scale na production ng hybrid seed nuts. So meron tayong mga paraphernalia, meron tayong mga gamit na kumbaga is nakakatulong sa atin para mas mapadali po yung trabaho natin sa pollination na ginagawa po natin sa on-farm. So, ito yung pinaka-effective at maraming mapuproduce na coconut, hybrid coconut po sa area po natin. Yes po, so, bago po tayo magsimula, kasi nga, nabanggit ko kanina tungkol doon sa emasculation. So, doon sa on-farm, may mga emasculator po tayo, sila yung umaakyat sa puno,
para mag-emasculate. So, mamaya, malalaman natin kung ano ba talaga yung emasculation na tinatawag. So, ngayon, kailangan ko munang isa-isahin kung ano yung ginagamit namin during emasculation. So, yung mga materials na kailangan namin is bamboo ladder. So, yung iba kasi, yung mga, may mga emasculator tayo na hindi marunong umakyat doon mismo sa puno. So, gumagamit sila ng bamboo ladder. Yung iba naman is kung hindi pa gaano kataas, kasi yung ibang dwarf coconut natin medyo mataas na, yung ladder hindi na rin na medyo nagagamit. So, pero usually, pagka medyo maliliit pa yung ating coconut, gumagamit tayo ng bamboo ladder para umakyat doon. Tapos, kailangan din natin ng ball pen for record keeping, marking pen, kasi yung marking pen, minamark doon sa may paklang ng niyog doon kasi, or sa doon natin makikita, minamark natin doon para matandaan po natin yung ating during kung anong puno at kailan po natin siya in-emasculate. Tapos itong pruning shear naman po, ito yung ginagamit sa pagkat ng ating male flower doon sa taas. And then kailangan din natin ng sack or sako para doon paglagyan po yun, so kinuha natin na male flower at saka yung emasculation form, doon po naka-record lahat kung anong puno yung in-emasculate natin, kung kailan natin siya in-emasculate, at kung ilan po yung male flower na nandun sa isang spade. So, yes po, talagang kinakount po namin yung bawat button na nandun sa ating area po. So, bawat punuan po ng ating dwarf hybrid. Ayun. So, well counted po and well measured po talaga yung mga hybrid coconuts po natin na nakukuha sa PCA. Yes po. So, nakikita natin, namomonitor po natin kung ilang every month na tuwing umaakyat is nakikita natin kung ilang buttons po yun na abort or nawawala. So, ilang buttons din po yung or ilang matured na coconut din po yung ha-harvestin natin. So, makikita yon. So, pag napunta doon sa area or nahuhulog, makikita pa rin natin yun, yung mga matured na coconut na nandun. So, talagang kinakount po namin yan every day. Ayun. So, Okay po. So, emasculation, ito na po, yung sinasabi ko na emasculation. It is the process of removing the male flowers. So, kinukuha po natin doon sa on-farm, kinukuha po natin yung male flowers doon sa spate, doon sa na-open na inflorescence, kasi yung target natin is hybrid. Kung hindi natin kukuhanin yung male flower na nandun, is magpupollinate siya ng sarili niya. So, kung yung mother palm natin is dwarf, kung mapupollinate niya yung sarili niya, magiging dwarf pa rin. So, yung target natin, kung bakit kinukuha natin yung male flower na nandun sa taas ng button natin is para hindi niya ma-hybridize yung sarili niya. So, kaya yun ang process, 2 to 3 inches mula doon sa button or doon sa bukol niya, kinakat po natin yan, tinatanggal natin, nilalagay sa sako, tapos yung naiwan na mga bulaklak doon, minamano-mano din natatanggalin yon kasi makakatulong pa rin yun sa pag-pollinate ng kanyang sarili. So, hindi po yun yung dapat natin na gustong mangyari. Kasi yung gusto natin is maha-hybridize siya, so hindi siya magiging inbred. So, yun po, yun yung emasculation. So, paano natin malalaman kung best time na ba? Kung ano yung best time na time na kailangan na natin na i-emasculate yung ating spate ng coconut, yung flower niya, yung nakikita natin na suhak. No? So, kung kailan na ready na siya i-emasculate. So, kasi hindi naman ibig sabihin pag may suhak dyan sa taas, i-emasculate nyo na. So, meron talaga na mga basihan kung bakit i-emasculate namin yung spate ng ating coconut. So, yung pinaka-indication nun is yung nasa tip doon, nawawala na yung tip na, yung fresh na color doon. Kasi parang ano na siya, yung nag-e-expand na siya. So, yung pinakadulo, yes po, pa-open na siya. Pero yung target natin dito is hindi po siya natin i-allow na mag-natural open siya. So, that's why we have, may process tayo na emasculation. Kasi nga, yung target natin is mauunahan natin siya na i-pollinate yung sarili niya. So, yun po yun. Kaya,
yun yung isa sa mga indication kung kailan or ready na siya i-emasculate ng ating mga pollinator. So yung mga pollinator natin, kailangan mas maano yung mga mata nila sa pag-check ng mga spate ng ating coconut. So isa din po sa mga indication na ready to emasculate na siya is yung bulging doon sa pinakababa. Kasi yung ating buttons is pag nade-develop na siya or ready na siya or lumalaki na siya, nade-develop na siya, is nagbubukol or nagbo-bulge na siya doon sa pinakababa. Tapos yung pinaka-stripe nung spate natin is nagwa-widening na siya, nagwa-wide na siya. Yung longitudinal growth niya is nagwa-widen na, kasi indication na rin yun, napapabuka na rin siya kasi doon siya nagsisimula na magbuka or mag-open yung ating spate. So, isa yan sa mga indication na yung spate na yon is ready for emasculation na siya. Okay. So, emasculation, usually, ang pamamaraan po is ino-open natin ng 2 to 3 days bago siya mag-naturally open. Tapos, kinakat po natin yung spikelets, yung nasa taas, yung male flower. So, kinakat yan from the bottom, kung nakikita ninyo, is kinakat natin yan ng 2 to 3 inches, no? Mula doon sa button. Kasi ngayon yung sinabi ko kanina na target natin is hindi niya mapollinate yung sarili niya. So minsan, kaya nga ini-inspect din namin yung mga yung ginagawa ng mga emasculator natin sa area, kasi nga minsan nakakaligtaan nila, hindi nila nakikita yung mga male flower pa na nakakabit doon sa likod banda ng buttons po natin. So makikita naman yan pag nasa baba ka. Yung iba kasi pagka hindi na masyadong makita pag nandun ka sa taas. So yun yung isa sa mga minomonitor din namin na dapat na natatrabaho or nakukuha or nagagawa nila ng maayos yung emasculation, kasi pagka may naiwan talaga, i-inbreed na siya. Yes po. Sayang yung trabaho natin. Sayang yung trabaho. Tsaka yung target natin na hybrid, hindi na natin makukuha yun. Kasi nga, doon sa or nakaligtaan ng ating emasculator na kukuhanin yung natitirang bulaklak doon. Yes. Ayun. Tapos, ito na po yung sinabi ko, 2 to 3 days before siya normal yung pag-open niya, kinakat na po natin, kasi meron talaga na variety ng coconut, lalo na yung sa dwarf. Sa na-observe ko po doon sa area, usually ito is yung takunan dwarf. Hindi pa siya nagbubukas, is nagre-release na siya ng pollen doon sa, pagka na-open mo kasi makikita mo, meron na talagang male flower doon na nakabuka na. So, ibig sabihin, nagpo-pollinate na siya bago pa siya na bumuka yung natural na pagbuka ng kanyang flower. So, ang ginagawa namin is nag-a-advance kami 2 to 3 days para maiiwasan natin na mapollinate niya nga yung sarili niya. Yes po. So, kasi may mga variety na nag-o-open na, nagre-release na talaga siya ng pollen before pa siya mag-open. Ayun. Yes po. So yan, so record keeping, yan, ito na po yung sinasabi ko kanina, kaya meron tayong emasculation form. Kasi nga dito naka-record lahat ng activity natin, emasculation activity natin. So pag akyat sa puno ng emasculator, i-emasculate niya yung bulak, magmamark na po siya. So i-mark po doon is sa petiole niya or sa pinakapak lang sang lubi is yung date kung kailan siya in-emasculate, kung ilan yung button na nandun. So, ililista talaga yan. At saka, ililista mo rin yung number ng PAM kung saan ka nag-emasculate. So, everyday yan yung tinitingnan nila, nagre-record sila. Kasi nga, itong emasculation record na ito din yung basihan ni pollinator. So, kailangan talaga na meron tayong record. Kasi nga, dito mamomonitor ni pollinator kung kailan niya na naman i-pollinate itong ating in-emasculate na spate. So, ito, napakahalaga talaga na meron tayong record. So, yan. Average interval, kasi nga, ngayon, mag-o-open tayo
magka-count tayo ng 20 to 25 days bago na naman mag-open yung nasa kabila. So magmamature na yon. So i-check natin pagka around 20 to 25 days na siya, tinitingnan na natin. So yung sa kabila is ready for emasculation na naman siya. Pero meron ding variety na medyo nag-a-advance na mag-open. So kailangan talaga is a thorough na monitoring doon sa area. So, yun yung ginagawa ng ating emasculator pagka nakikita nila, although hindi pa 20 to 25 days, bago mag-o-open, pagka nakita nila yung mga indication doon, yung sinabi ko kanina, so ino-open na po nila yon kasi nga yun yung target natin, hindi tayo maunahan na mag-open para po ma-achieve natin yung hybrid na coconut. Ayun. So before tayo mag-move sa ating next part po natin, which is I think trabaho na ng mga pollinators, Yes po. Meron po tayong mga onting paalala at mga onting break. Kaya po ating mga SOA enrollees, if meron po kayong mga katanungan na gustong itanong sa ating resource speaker ngayong araw, pwede na po kayong comment o kung gusto niyo po siyang batiin. Alam kong mayroon ditong ating mga masusugid na nagko-comment at nag-listen na fan ni Ma'am. Maraming siyang fan sa ating call. Kaya po, magbigay daan po muna tayo sa ating onting mga paalala. Pilipino masipag ka, Pilipino masinop ka. Simpleng bagay pagyamanin, palaguin at ibigin. Huwag matakot, mangamba, siguradong panalo ka. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Tayo po ay nagbabalik sa ating School on the Air on Coconut Production for South Cotabato. Kasama pa rin po natin si Ma'am Rowena Gulios Golangayan, On-Farm Hybridization Site Supervisor 1 ng PCA South Cotabato. Tayo po ay nasa ating episode 5 na nagtatalakay pa rin po tayo ng coconut hybridization.
Kanina po, nag-start po tayo sa method, Ma'am Rowena, na emasculation. Ngayon naman po, tutungo naman po tayo sa method ng pollination na po tayo, ma'am. Kaya po, ma'am, ano po yung mga kailangan nila for pollination? Ano po yung role ng pollination natin? Yes po. Thank you, ma'am. Ito yung, so pollination na po tayo. Ito yung mga materials na kailangan natin sa pagpo-pollinate po ng ating coconut para magkakaroon po tayo ng hybrid na coconut. So, yung materials na kailangan natin is bamboo pole. So, kailangan po natin yon para doon po ilagay yung pollen para mas madali po sa pollinator na i-pollinate po yung inflorescence ng ating coconut. So, gumagamit tayo ng bamboo pole, yung transparent na hose, and then copper tube, puffer bottle, at saka yung syringe, yung parang inaano doon sa mag-BP tayo, yung rubber na yon. So, kailangan po yun kasi nagre-release po yun ng hangin para patungo doon sa transparent na hose para po yung pollen natin na nandun sa puffer bottle na nandun sa taas is mapupush niya or mas spray niya doon po sa bulaklak ng niyog. So, kailangan din natin ng pollination form. So, katulad doon sa emasculation kanina, meron din tayong pollination form. So, meron doon, nakatala doon sa pollination form natin yung beginning, may repeat tayo at saka end. So doon sa beginning na form is nakalagay doon sa lahat ng inflorescence na pollinate natin na nag-uumpisa pa lang. So yung pinakauna na spray nilalagay natin doon sa record na yon, and then yung repeat na form. So kasi hindi lang iisang beses po tayo nag-i-spray para po sa ating inflorescence kasi hindi naman po lahat ng bulaklak is pare-pareho o yung sabay-sabay na tawag natin doon ng receptive or fertile. Kaya kailangan natin i-repeat yung proseso na yun ng pagpo-pollinate. So, ginagawa po natin yun ng hanggang 7 beses. So, yung repeat, nakalagay doon sa repeat, at saka yung nag-end na po na flower or inflorescence natin na pinopollinate natin. So, yun, kailangan din yun para sa record keeping at malalaman natin kung ano na po yung mga inflorescence na nag-end na or yung lahat ng flowers niya is nag-end na yung receptivity niya. So, yun yung pong kailangan natin sa pollination. So, pollination, kasi pag na-open na natin yung ating spate, yung inflorescence niya, yung bulaklak niya, natanggal na rin natin yung ating button or female flower natin is tuloy-tuloy pa rin yung paglaki niya. So hanggang sa magiging fertile siya, yung kanyang periant lobe, yung kung nakikita ninyo, yung pinaka matulis na dulo doon sa pinaka ng nyog, yun yung periant lobe. So yun yung indication natin na fertile na siya kasi nakikita natin na meron na siyang nectar or makikita natin doon parang may clear na parang moist na nandun. Tapos, ang isa pa na indication din na fertile na rin yung ating female flower is marami po tayong insect na umaaligid-aligid. Kasi nga, is mabango yun. Tapos yung mga bees natin, kinukuha din nila yung nectar. Sila din yung natural na pollinator din natin. So, nagde-develop talaga yan. So, yung exact na time ng receptivity ng female, nakadepende po yan sa kung anong klase na variety niya. Pero yung usually naman is after ng emasculation, nagpo-pollinate po tayo, 11 days po after ng pollination, ng emasculation po pala. So 11 days niyan, nagsa-start na tayo ng mag-pollinate. Kasi meron yung dwarf kasi natin, may attitude siya na self-pollinating, meaning gusto niya ng sariling pollen na nagpo-pollinate, unlike kay tall na okay lang sa kanila na o yung ibang pollen. So si dwarf kasi may ganyan siya na ugali. So yung ginagawa namin if during receptive na, yun yung ginagawa namin na nagpo-pollinate na kami. Yung pollen na yon is galing sa naproseso na pollen sa ating tall na variety. Kung yung approved natin, yung ginagamit namin ngayon sa on-farm is tagnanan tall. Yun yung
pollen na nanggagaling sa tall na variety ng ating coconut. So, ang receptivity period ng female flower natin, so fertile siya during 11 days. Sabi ko nga, 11 days after ng emasculation hanggang 18 days siya. Pero yung pinaka-peak niya talaga na mostly sa mga female flower niya is fertile is during on the 15 days. So kasi 11 days meron na yang nag-uumpisang mag-open or yung mag-fertile, yung iba nasa 2 hanggang 3. So nagsa-start na po kaming mag-pollinate niyan. So yung pinaka talaga is during the repeat days na nasa 15 days. So nag-i-end siya ng 18 at malalaman na rin namin na nag-i-end siya kasi nagko-close na, wala nang moist, wala na rin yung mga insect na nakaaligid-aligid doon. Kasi nga kinukuha nila yung nectar. So doon yung isa sa mga indication din na tapos na yon or end na yung receptivity period ng isang female flower. So yun po. So, 3 to 4 days pollination per inflorescence. Pero usually is yung ginagawa namin sa farm kasi hindi sapat yung 3 to 4 days, hanggang 7 days po kami. Kasi nga, sabi ko nga kanina, yung first na day is hindi pa ganon karami yung nag-o-open or fertile. Kasi nga sa isang inflorescence, sabi ko nga kanina, nasa 20 hanggang 40 yung inflorescence, yung female flower na nandun sa isang inflorescence. So, sa 40 na yon or sa 20 na yon, hindi naman lahat-lahat yun sabay-sabay na nagiging fertile. So, on the 11th day, meron 2, merong 3, and then, ang pinaka-peak talaga is doon sa 15 days na niya. So, lahat halos doon, kung nasa 20, halos 80% nun is nag-fertile na siya. So, yun yung pinaka, talaga, during pollination na kaya nga sinasabi ko kanina na kailangan i-repeat natin hanggang 7 days kasi nga yun yung days kung saan is doon na pinaka-fertile po yung female flower natin. Tapos yung ginagawa po namin during pollination, kung naku-curious kayo kung paano namin ginagawa, sabi ko nga kanina kasi may kinukuhanan po tayo na pollen from Sargent, yung takunan tagnanantol po natin, pinoproseso po yan or kinokolekta yung male flower na nandun, pinoproseso po yan hanggang sa magiging viable na siya. So, pinapadala po dito, nakapakete po siya into 5 grams po siya na nandun sa pakete. So, ang ratio po namin, hindi po siya ini-spray na pure na pollen grain. So, hinahaluan po namin yan ng talcum powder. Kasi yung talcum powder, siya yung pinakamagaan at saka pinakamagandang ihalo para pag nag-spray natin, mas mabilis siyang mag-stick doon sa ating female na flower. So, yung ratio po natin doon is 1:9. So, kung may 5 grams po tayo na isang pakete ng pollen grain is nasa 45 grams naman po yung hinahalo natin na talcum powder at nilalagay po natin doon sa puffer bottle natin, sa applicator natin, at yun po yung ini-spray natin. Tapos yung 20 grams, which is 4 na pakete po yun ng pollen grain, sufficient na po yun na makapag-pollinate ng 45 hanggang 50 bunches po ng ating coconut. So, yung flower niya nagiging receptive during early in the morning. So, usually, kaya nga pagka halimbawa may nagkukuha sa atin doon sa farm, nagre-request ng seedlings, sinasabihan ko talaga na kung pwede is huwag muna sila kukuha ng very early in the morning kasi nga hindi kailangan yung trabaho ng ating pollinator kasi meron sila na talaga, ng morning. yes po, may oras lang po na kailangan nilang mag-pollinate kasi yung kalaban ng pollinator dito is hangin. So minsan pag nag-i-spray sila nagpo-pollinate po sila is kung medyo late na, medyo mahangin na, hindi doon napupunta sa female yung ating pollen. So ano siya ng hangin. So, nadadala siya ng hangin. So, kailangan very early in the morning. Usually, yung ginagawa ng mga pollinator ko is pagka nakita na nila yung puno, inuunahan na talaga nila. So, very early in the morning, nag-i-spray na sila. Kaya sinasabi ko, hanggang 10 a.m. lang yun. So, usually, hindi na rin kami nakakaabot ng 10 a.m. Kasi nga,
yung hinahabol namin is walang hangin kasi ngayon yung nakalaban namin doon sa area. So yun yung ginagawa ng aming pollinator doon. So kung nakikita din ninyo, yan yung ginagawa ng ating pollinator. So yung pinakadulo, yung may puffer bottle is nandun sa taas. Tapos yung pollinator, sinishake yan muna para mahalo ng maayos yung pollen at saka yung talcum. Tapos pinipress niya yung pinaka-rubber na nandun sa dulo kasi pagka na-press niya yon, yung hangin is magpupush hanggang sa taas tapos nai-spray or kung ano yung pollen at saka yung powder na nandun sa puffer bottle is nai-spray doon ng maayos doon sa inflorescence or doon sa bunch ng ating nyog. So, kaya sinasabi na 6 a.m. to 10 a.m. lang siya. So, yung rubber bulb, yun yung naka-attach doon sa baba, yun yung ginagamit natin. So, tapos, yung pollen is ini-ensure natin na nakamix yan ng mahalo, kaya sinabi ko nga kanina, para maka-cover niya talaga yung talagang receptive na mga coconut, yung mga female flower na nandun. So, all female flower, hindi nga yung katulad ng sinabi ko kanina na hindi siya sabay-sabay, kaya kailangan uulit-ulitin po natin yung pag-apply ng pollen sa ating inflorescence. So, on completion, the fertilization process, pagka alam na natin na complete na siya or end na, yung nakalagay na doon, after 7 days, makikita na po natin yung pinakadulo, yung pinakadulo or pinakapuitan or yung kung sa Ilonggo pataliwis na part doon sa pinakababa is nagba-brown na siya or nagba-black na siya. So, ibig sabihin is tapos na, hindi na siya receptive during that time. So, usually from pollination is 11 to 12 months bago po mag-mature yung ating coconut at ready to harvest na siya. So, can you imagine, isang taon mo pa siyang aantayin yung ating coconut bago siya mag-mature. So, yung mga yung ating mga dwarf na variety, 11 months, pagka meron na siyang sloshing sound, yung sabi na nagasino, pwede na siya i-harvest, and then yung ating tall variety is nasa 12 months po talaga bago ma-harvest. Ayun. Okay. Kaya po, kailangan talaga, unang-una pa lang, alam na natin yung mga methods natin, ng Yes varieties, po. Yes po. Kaya ini-ensure natin yung ating steps and materials. At kaya po, sinusulatan, may data po Yes talaga po, tayo. may data po talaga Importante tayo. yung data. Yes po. Kasi doon, malalaman natin if yung nuts is mature niya. Kasi minsan, sabi natin, parang hindi pa siya mature. Pero kung makikita natin doon sa marking natin, etong coconut na to, ready to harvest na to kasi 11 months na siya. So, ito 12 months na siya. So, ready to harvest na. So, yun po yun. So, doon sa area, kaya importante yung marking. Marking din, hindi yung marking na nandun sa paklang ng nyog. Yung marking is kasi sa isang area, hindi lang iisang variety yung hina-hybridize natin. Meron din tayong takunan dwarf at saka yung katigan dwarf. Yung kailangan natin ng marking kasi pagka nakahalo lang dyan, pag nag-harvest na tayo, kung hindi tayo nag-marking or hindi tayo nag-paint ng ating mga seed nuts is maghahalo-halo. So, hindi na natin alam kung anong variety na yon. So, kailangan, pag nasa puno pa lang, kailangan na nating markahan yung ating puno or yung bunga ng ating puno. So, yung best time na mag-mark tayo is nasa fist size na siya. So, medyo malaki-laki na yan. Yung sa baba niya ng fist size is, sabi nga nila, kulabuon na. So, ang sa babaw or ang sa taas niya, is yun yung ideal na size para mag-marking na po tayo. So, doon sa area, kung nakikita ninyo, may dalawang variety kasi kami ngayon kasi isang pollen lang yung ginagamit namin sa ngayon. Iyon yung tagnanantol. So, yung marking is, kung nakikita ninyo, yung pro-produce namin na hybrid is PCA 15-9 or takunan na kinrossbred po sa tagnanantol. So, yung color nun na nilalagay namin is black. And then, yung isa sa katigan na dwarf na po namin, dwarf na hina-hybridize namin, is yung napoproduce namin is PCA 15-4 or katigan na kinrossbred siya sa tagnanantol.
mantol. So, yung color na nilalagay namin is yung purple. So, doon pa lang, pagka na-harvest na ninyo, pagka kahit na pagulong-gulong pa or pumunta pa kung kahit saan, makikita mo talaga ay ito, katigan ito na kinrossbreed sa Tagnanan tol. O ito, Tagnanan siya or takunan siya mula siya sa Tagnanan na mother palm dahil doon sa kulay ng kanyang marking. Yun po yun. So, hybrid seedlings identification na po tayo. So, pagkatapos natin, na-hybridize na natin, isi-setting na po natin yung ating mga na-harvest na coconut. So, sa isang setting is nasa 100 yan, tigpa 5. So, doon namin tinitingnan kung paano namin na makikita or paano natin ma-identify yung hybrid seedlings. So, yung coconut hybrid seedlings, ito na po yung kinalabasan ng dalawang kinross natin na variety. Yung malalaman po natin yan mamaya kung ano yung mga basihan namin kung bakit na lalaman namin na yung produce namin is hybrid na or hindi. Yes po. So, yung dalawang pamamaraan na ginagamit namin para ma-identify namin or ma-evaluate namin na pure yung hybrid seedlings na napoproduce namin. So, yung una is purity testing. So, hindi ito yung madaling paraan kasi nga nagko-collect tayo na nagpo-produce yung 6 months and above na seedlings na nandun, nagko-collecta po tayo ng dahon or leaf sampling. Doon, randomly yan ha. So, para makikita natin kung pure po yung ating coconut or pure na hybrid siya. So, nagko-collect tayo ng leaf sample tapos pinapadala po natin sa laboratory for genetic marking. So, doon sila na mismo ang magsasabi doon sa laboratory if yung ating produce is hybrid or not. Kasi hindi naman lahat ng hybrid is iisa din yung color. So, meron na kahit green or kahit ano, hybrid pa rin siya, pero doon lang natin malalaman through laboratory. Genetic yes testing. Po. So, yung isa, ito yung ginagawa din namin doon sa area is purity identification. So, yung criteria or yung nakikita namin doon, hindi na kailangan yung genetic marking or hindi na kailangan na ipapadala pa sa laboratory. So, doon is through sa color ng ating coconut. So, pagka tumubo na yung coconut from yung sa nursery natin, kahit 2 to 3 inches pa siya, malalaman mo yung plumule niya, yung tumutubo niya, malalaman mo talaga na hybrid yung ating coconut kasi yung color niya may brown pigmentation. So, brownish na siya, brown yung tubo niya. Kasi iba talaga, makikita mo pag nagtubo, yung hindi hybrid is green. Ito, yung hybrid natin is brown na siya. So, doon pa lang is malalaman na natin na hybrid yung ating coconut. So, katulad dito, ito yung nasa picture natin, o yung tubo, makikita mo talaga na hybrid kasi brown siya. So, yun po yung isa sa mga indication na brown po yung ating hybrid po yung ating na-produce doon sa nursery. So, kung makikita po natin sa picture, yung nasa right side na orange, ano po yan? Malayan red dwarf po yan. So, inbreed yan kasi nga bumalik siya sa dati. Hindi siya yung ganon. So, kung nakikita naman natin doon sa kabila is hybrid yan kasi nga doon sa brown pigmentation or brown na color ng ating coconut. So, doon pa lang mismo sa nursery, makikita mo na talaga kung gaano karami yung napoproduce natin na hybrid doon. Yun po. Yun lamang po doon sana po marami po tayong natutunan sa hybridization po, coconut hybridization po. Ayan, thank you so much, Ma'am Rowena, sa ating discussion patungkol sa coconut hybridization. Bago po tayo magtapos, Ma'am Rowena, at dahil I think na medyo kapos na po tayo sa time, isang tanong lang po ang itatanong ko at saka alam kong ito lang rin ang tanong ng lahat ng mga SAWA enrollees po natin. Paano po sila makaka-avail ng mga hybrid na mga coconut seedlings po? Yes po, yung
makaka-avail po tayo ng pinamimigay na hybrid coconut seedlings ng ating ng PCA sa pamamagitan po na kailangan po is registered po tayo ng NCFRS. Kung hindi pa po tayo registered, magparehistro na po tayo. Yun yung isa sa mga requirements para makakuha po tayo ng maka-avail po tayo ng hybrid seedlings. So yung pangalawa is dapat meron po tayong letter of intent na naka-address na kailangan or kung saan natin siya itatanim, and then yung titulo po ng lupa ng napagtamnan po ng hybrid seedlings or hybrid coconut po natin. So Xerox copy lang po nun. If yung titulo is hindi pa po nakapangalan sa inyo, pwede naman po i-attach nyo at saka kukuha po tayo ng barangay certification na nagpapatunay po na isa din po kayo sa may-ari ng lupa. And then, any government ID, Xerox copy with signature lang po. Yun lang ang kailangan na i-prepare ng ating coconut farmers para maka-avail po sila ng ating coconut hybrid. Ayun, so mapakadali po. Siguro meron na silang files ng Ma'am Rowena para. Before po tayo magtapos, Ma'am Rowena, meron pa po kayong mga mensahe para sa ating tagapakinig? Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at nakinig sa Max FM Radio, lalong-lalo na sa mga full support na hybridization crew sa buong South Cotabato. Alam kong nanonood po kayong lahat. At saka sa ating mga supervisors sa on-farm na mga kasama ko at sa buong staff ng PCA South Cotabato na pinangungunahan po ng ating Division Chief na si Sir Jesse de Monteverde. Maraming salamat po sa pakikinig at mabuhay po tayong lahat. Pilipino, masinop ka, simpleng bagay pag At dyan po nagtatapos ang ating episode 5 ng School on Dairy and Coconut Production. Counting pala lang po, don't forget to like and follow our social media accounts on Facebook. We're at Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, and of course, we're also at Instagram and X at ATI RTC 12. Para sa mga karagdagang kaalaman at libreng kurso po sa agrikultura, punta lang po kayo sa elearn.e-extension.gov.ph. Happy birthday po sa lahat ng nagbe-birthday today and this week. Next episode po natin, tayo po ay magtatalakay tungkol sa integrated nutrient management. Kasama pa rin po natin ang ating mas butihing staff ng PCA South Cotabato. Sa ngalan po ng aming ATI Director Engineer Remelin Oracoter, MNSA CESO 3, our Deputy Director and ISD OIC Chief, Ma'am Antonieta J. Arceo, our Governor of South Cotabato, Governor Ronaldo Tamayo Jr., PCA South Cotabato Division Manager Jesse T. de Monteverde, and of course, sa ngalan din po ng aming ATI RTC 12 OIC Center Director Dr. Jessie V. Baldia and CFIDP Region 12 Focal Person and OIC Assistant Director Ma'am Hanadi Gamad Pompo. Muli ako po si Marnil Del Monte, nag-iwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka. Wag mag-alinlangan, wag na mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, kayang-kaya. Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Max sa balita.